Kamakailan lamang ay pinag-usapan sa social media ang nasabi nga pong magpasikat ng It's Showtime, kung saan mababatid natin na tila ito ay hango sa personal na experience nila sa kanilang buhay. So makikita natin na talagang ang buhay ay totoong drama. Hindi lamang ito napapanood sa pelikula. Dahil kung may pelikula at may drama, because hango ito sa tunay na buhay. Yan nga ang ibinahagi ng mga host ng It's Showtime kamakailan lamang. Marami ang natuwa, marami ang naantig, at marami ang pumuri sa magandang concept ng nasabing mga host. Pero syempre, sabi nga natin, you cannot please everybody. Dahil may mga nagsabi na daw ang magpasikat ng It's Showtime ay dapat na daw tawagin o palitan ng pangalang magpaawa. Mula sa Facebook page ng Kumarites, narito ang mahabang sinabi ng nasabing post. Magpasikat ng It's Showtime naging magpaawa sa kabila ng mga papuring natatanggap ng It's Showtime host dahil sa kanilang performances sa Magpasikat 2024, may iba namang hindi satisfied sa kanilang napanood simula pa noong Lunes. Sa isang viral tweet ng Twitter user na si Macabeyons o Macabeyonce, isa-isang naglabas ng kanilang saloobin ang madlang people na pinunang umano'y puro iyakan at pagpapaawa ng Monday, Tuesday at Wednesday teams. Tila, nalimutan daw ng It's Showtime host ang rason kung bakit sumikat ang kanilang programa. Ito'y dahil sa pagpapasikat ng mga contestant at host nito. Dagdag pa ng iba, kung sa susunod na taon ay puro iyakan pa rin daw ang ipapakitang performance ng mga host. Dapat daw ay palitan na nila ang magpasikat sa bagong pangalan nitong magpaawa. Narito nga ang naging ilang komento ng mga netizen. Nagmumukhang Holy Week special na itong magpasikat nila. Ano ba? Nakakaumay, di ba? Paulit-ulit lang. May drama, social awareness, new songs, mga famous personalities. Walang mali, maganda ang mensahe, kaya lang kakaumay ang dramahan. Bring back pasabog performances, OMG! Dinadaan na lang nila sa emote yung pagpapasikat, huhu, ipula namang emote nagiging asap naman. Remember when Jugs and Teddy sang the Showtime theme song in reverse? That was so creative. Ngayon it's all kabaduyan and then ang ending si Vice panalo kasi takot judges sa kanya. Right? Like the purpose of magpasikat before was to bring out their individual creativity and uniqueness, your heart-touching moment, and buwis-buhay performances were good the first time pero nagiging recurring theme na siya. Sus, parang di na kayo nasanay. Hindi naman kaabang-abang ang Team Vice pag magpasikat. Pinakakaabang-abang talaga dyan is Team Vong Jong, and Jugs and Teddy. Yun na nga eh. Hindi kaabang-abang ang Team Vice tuwing magpasikat week, pero dahil nagiging norm na yung paawa at iyakan tuwing magpasikat, gumawa na rin tuloy sina Vong. Tignan mo performance nila ngayon. Naging drama na din. Ha ha ha. Actually, these types of productions dapat ginagawang pa-birthday prod, missing the 5 years of magpasikat every anniversary. Always jaw-dropping production numbers talaga lagi the time. Pang Pilipinas Got Talent level talaga. Ngayon, drawing from drama and paawa. Ganyan lagi ang team ni Vice pag magpasikat. Ijibol, ha-ha-ha, kring malala. Si Vice ganyan naman parati, yung gimmick niya, yung may drama at kurot sa puso, medyo kasawa na din. True, kakaumay na, puro drama, past performances ganyan din eh. Like gets naman natin yung message na ganito, ganyan, pero tapos na yung mga yan, nilipasan na ng panahon. So napakarami po pong mga suggestion or mga naging mensahe ng mga netizen na hindi na nga daw angkop yung nasabing performance ng It's Showtime host nitong nakaraang kanilang level up sana na mas pinasabog sanang performance na naging paawa nga daw. Well, ano ang masasay nyo lalo sa mga nakapanood? Mag-agree ba kayo sa mga netizen na ito? Siyempre, ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.